We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Usa ka OFW nga nag-bomb joke sa Davao International Airport. Gipasakaan na og kaso. DTI Region 10 nagpagula og price freeze notice sa mga basic commodities. Human ang deklarasyon sa state of emergency sa Cagayan de Oro City LGU. Unom katao ang samdan, human gi-ambush ang ilang sakyanan sa Akbar, Basilan. Ug pipila ka personalidad ug programa sa GMA Network gipasidunggan sa 18th UP Combrodsok Gandingan Awards. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko o pinakuling balita sa Mindanao. Ako si Kent Abrigana, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ka OFW ang arestado human nga nag-bomb joke samtang gina-check ang iyang bagahe sulod sa Davao International Airport. Ani ang report? Boarding pass na boarding pass. Saan ka sa cellphone yung Ipasa na po yun. Nakaprint ng boarding pass. Sa eksklusibong video gikan sa Davao International Airport Police Station, makita ang pag-aresto sa usa ka pasahero sulod sa Davao International Airport niadtong Biyernes sa hapon. Kini human matud pa nga nag-bomb joke ang maong lalaki samtang ina-check ang iyang mga dala sa airport. Ang lalaki giilang si Bruno. Dili niya tinuod nga pangalan, 42 anyos nga taga Digos City, Davao del Sur, ug usa ka overseas Filipino worker. Tungod sa itabo, igo na lang kini sa paghilak. Sa investigasyon sa Davao International Airport Police Station, padulong matod pa sa Singapore si Bruno aron mobalik og trabaho human kini nagbakasyon sa Pilipinas. Dihang nag-check-in na kini sa iyang bagahe, gipangutana matod pa kini kung adunay mabuak sa iyang mga gamit. Nitubag matod pa kini nga wala, apan bomba lang. So, gipangutana ni sir, ni counter, na sir, nabay mabuak ani imong bagahe. Then, out of nowhere, nitubag siya sir na, walay mabuak ma'am. Actually, statement, wala ni mabuak ma'am, bomba lang. So, si counter mismo, dahil gibawi pa niya last, joke lang, sorry po, niya na siya. So, si counter na mismo, ning-react na si counter. Ning anhin na rin, nagpaanin na sila o representative nila. Hinoon, wala matod pa kini mi resulta sa pagka-delay sa ubang flights. Kaganihang buntag, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang lalaki. Apan wala na kini muhatag og pahayag. Samtang ana sulod sa prisuhan sa police station. Ilawom sa Presidential Decree 1727, ginabawal ang bomb jokes o false bomb threat. Niadtong Sabado, gipasakaan na og kaso ang sospek. Kung mapamatud-an nga dunay kalapasan sa moong balaod ang usa ka individual, pwede kini mapriso og 5 ka tuig og 40,000 nga multa. Be careful ta sa ato ang mga words or mga jokes nga atong kuan sir regarding sa bomb threats or false information regarding bomb explosion. Kahit na ipaagi na tong true jokes kasi mag-cause mangod siya og panic sa general public, then na posibilidad nga ang atong flight is ma-delay. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Department of Trade and Industry Region 10 nagpagula og price freeze notice alang sa basic commodities human ang pagdeklara sa Cagayan de Oro City LGU og state of emergency tungod sa problema sa panubig sa syudad. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Human gipagula sa Cagayan de Oro City LGU ang Executive Order 196-2024 nga nagdeklara sa tibuok syudad ubos sa state of emergency tungod sa bangi sa panubig, tali, kaudi o bulk water supplier
nag-issue sab og price freeze notice ang DTI-10 alang sa mga nag-ulang palitonon sa merkado. We really need to respond to that also accordingly, and responding to that also would mean nga ato lang sang i-freeze pod ang prices for 60 days per sa atong balaod. Nalakip sa price freeze notice sa DTI-10 ang processed canned goods, instant noodles, coffee products, dairy products, sabon, bottled waters ug mga tinapay. Apan wala nalakip sa price freeze ang karning manok, baboy ug baka tungod dili nasakop sa buhatan ang pagtakda og suggested retail price niini. Epektibo ang maong price freeze sulod sa 60 ka adlaw o hantod ma-lift ang deklarasyon sa state of emergency sa syudad. Hangyo nila sa mga patigayon nga sundon lang ang kamanduan sa DTI aron malikay sa mga penalties. Naaman tayo ga-monitor nga mga establishments, so we do monitoring. So if there are kanang cases nga medyo ni taas gyud ni move siya, wala pa nahuman ang 60 days, of course we call the attention and we send a letter of inquiry. So naman sa tayo kanang due process. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Good news sa mga motorista tungod lauman ang rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo nga ipatuman ugma May 7. Mubos ang presyo sa gasolina og 75 centavos, 90 centavos sa diesel o kapin 1 peso alang sa kerosene. Mao na kini ang ikaduhang straight nga pag-ubos sa presyo sa gasolina samtang ikatulo alang sa diesel o kerosene. Ang oil price adjustment ang ipatuman sugod ugma adlong Martes sa alas 6 sa buntag sa tanang petroleum companies. Gawas lamang sa clean fuel nga alas 12 sa kadlawon pa magpatuman og rollback. DA Region 10 ilusad ang Agriculture Information System aron sa pagmonitor sa mga mag-uuma sa rehiyon. Pagpataas sa presyo sa lubi, gilauman karong aduna nay coconut processing plant sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa paglingkod sa bagong Regional Director sa Department of Agriculture Region 10, gilayong gimando niini ang pagmugna sa Agriculture Information System. Lakip na dinhi ang portable weather monitoring system sa mga strategic locations sa rehiyon nga gapudos og mga high-value crops. Sumala ni OIC DA10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan nga hagit sa ilang ahensya ang pag-consolidate sa mga datos sa danyo sa agrikultura nga dala sa El Nino tungod mag-agad pa sila sa mga reports nga gikan sa LGU. Ginamit ang artificial intelligence nga teknolohiya aron nga kung mag-ulan asa dapit nga lugar sa Northern Mindanao mo rehistro diri kanato ug ato na dayong ma-preposition daan asa ang mga binhi ug kinsay mga mag-uuma nga una makatanom. Sa pagkakaron, usa sab kuno sa ginatutukan sa ahensya ang produksyon sa lubi sa tibuok rehiyon. Gani gibutyag niini nga adunay usa ka dako nga pribadong planta nga kasamtangang ginatukod sa Misamis Oriental. Ang maong planta kayang magproseso og kapin 50,000 ka tonelada sa lubi matag adlaw. Tungod sa maong proyekto, mamahimo na kunong ibaligya sa mga mag-uuma og lubi ang ilang abot sa 16 pesos matag bunga, sukwahi karon nga anaa lang sa 4 pesos matag usa. Sa kasamtangang datos sa Department of Agriculture 10, anaa kuno sa dilim ubos 100 million coconut trees ang ilang na profile sa tibuok Region 10. Kung 4 pesos ang presyo sa lubi sa kada mag-uuma, ang total ni ang sumada niya na ang isa ka punuan sa isa ka tuig 200 lang ang iyang may income. Apan kanang di-size, mabot na ka na 1,000 to 1,200 pesos per tree per year. So, kinitong pinaka-realistic nga operationalization sa giingon sa itong presidente nga making coconut as the local economic drivers. Gibana-bana ang magsugod ang operasyon sa coconut processing plant sa Misamis Oriental karong Agosto ning tuiga. Busa awhag nila karon sa mga mag-uuma nga adunay tanom nga lubi nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Mag-asawa ug mag-igsuon nga giingong nagadula og ilegal nga droga sikop sa Davao City. Wala na nakaikyas pa ang 36 anyos nga top 1 city-level drug personality og 39 anyos nga asawa ni ini sa gikasang drug buy-bust operation sa Sasa Police sa Barangay Daliao, Davao City, Lunes sayo sa buntag.
Arestado sab sa maong operasyon ang 36 anyos nga lalaking top 2 city-level drug personality ug ang igsuon niining lalaking top 4 city-level drug personality sab. Nakuha gikan kanila ang gituuhang shabu nga mobalor og sobra 287,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga sospek nga walay pahayag. Upat ka Navy warship sa China ang nakit-an sa Sibutu Passage sa Tawi-Tawi. Western Mindanao Command giangkong nakurat sa pagsulod sa municipal waters sa Tawi-Tawi among mga barko sa China. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha sa usa ka netizen ni adtong Huwebes, makita kini upat ka mga barko sa Sibutu Passage, Tawi-Tawi. Dihang naklaro ang flag sa maong mga barko, nasuta nga mga Navy warship di ay kini sa China. Ang maong mga barko adunay hull number nga 887, 105, 552 ug 174. Sumala sa netizen, pauli na unta sila sa Bonggao, Tawi-Tawi dihang napalgan nila kini mga warship. Sumala sa Western Mindanao Command, wala kunoy abiso ang China nga moagi sila sa municipal water sa Tawi-Tawi. Apan, sumala nila, usara kuno kini ka innocent passage. Meron naman tayong mga littoral monitoring systems. Na-monitor natin ito. Just so happen na dumaan lang din talaga, although wala mang kasing abiso din yung Chinese Navy. Kaya naging aware yung ating mga communities. Wala sab kunoy data ang Westmincom kung asa padulong ang maong mga warship. Dugang pa, aduna kunoy violations ang China sa ilang paglayag sa Sibutu Passage apan anaa na kuno sa Department of National Defense ug Department of Foreign Affairs ang pag-release sa statement aron madala sa atensyon sa Chinese government. Ang message lang po namin is irespeto yung ating karapatan as a nation, especially on our territorial waters. We are doing also our best to make actionable courses of action in the future. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka dakong sunog ang miulbo sa usa ka motor pool sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bagang aso og dakong kalayo, kinina ang milukop sa kalangitan sa Zone 1 Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur, pasado alas 2 sa hapon adlong Biyernes. Kinihuman na sunog ang usa ka motor pool sa lugar kung asa diin anaa sa tulo ka guba nga sakyanan. Tulusab ang ginaayo ug usa ka surplus ang nalakip ka sunog. Misamot kadako ang sunog ug kaitom ang aso human kini mikatay sa mga ligid kung asa anaa sa 130 ka mga klaseng ligid ang naugdaw sab. Human ang kapin duha ka oras nga pagpakgang sa kalayo, gideklara kining fire out sa BFP Pagadian. Apan padayon gihapon kuno ang investigasyon sa kabumberohan sa tinubdan sa sunog. Gibana-bana ang mobalor sa 500,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Naglisod mig gamay kay sa mga equipment nato. Kulang po tag mga AFFF nga solution katong mga foam kay lisod mga palong dayon ang mga rubber nga fire. Maglikay lang yun ta kanang magpasiga-siga tag mga magdaog ba og mga basura sa atong paligid. Di ta magpasagad lang og pagpasiga sa Usa ka konsehal sa Tuburan, Basilan ug laing 5 kakaubanan ang samdan human gi-ambush sa armadong grupo sa Akbar sa probinsya Gyapon sa Basilan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong girescue sa Akbar Municipal Police Station sa Basilan ang unom ka mga sibilyan na samdan human gi-ambush ang ilang gisakyan sa mga armadong grupo sa Sitio Lesem, Barangay Aper, Bato-Bato sa munisipyo sa Akbar, Basilan pasado alas 6 sa buntag. Ang mao mga biktima nga pulos magparyente ug usa kanila ang municipal councilor sa Tuburan, ang residente sa munisipyo sa Tuburan, Basilan. Gilayon kining gidala sa usa ka ospital sa Zamboanga City. Hinuon, ana na sila sa maayong kahimtang. Sumala sa kapulisan, padulong unta Akbar ang mga biktima sa diyang gipaarakan kini sa mga sospek. Nakabalos pa mga biktima sa pagpabuto, hinungdan nga nanibat ang mga sospek. Matod sa Western Mindanao Command, rido kuno ang hinungdan sa pag-ambush.
Purely rido ito, sir, wala itong involvement doon sa threat groups na kinokonfront ng ating security forces. Dugang sa West Mincom nga sa pagkakaroon, walay namakwit ng mga kabanay gumikan sa insidente. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman karon sa PNP ug AFP sa mong lugar, lakip mga silingan nga mga munisipyo sa Basilan. We will consider it also, sir, as a lawless incident because may mga may mga firearms, and then it can also affect doon sa mga neighboring localities areas. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kuhaan og pahayag ang mga biktima apan wala pa kini miluwat og pahayag. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Mga crew sa usa ka barkong dunay kargang trigo nga nisadsad sa kadagatang sakop sa Governor Generoso Davao Oriental ang naluwas. Ano ang report ni Argil Relator? Gilayong girespondehan sa mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental ang MV Bellatrix human kini nasadsad sa kadagatang sakop sa Governor Generoso Davao Oriental alauna Biyernes sa kadlawon. Sa investigasyon, gilikayan matud pa sa kapitan sa barko nga gikan Davao padulong sa Cagayan de Oro City nga dunay kargang wheat o trigo ang usa ka bangka sa mananagat nga walay suga. Aron dili mabangga, ni kabig og posisyon ang barko hinungdang ni sadsad kini. Hinoon, naluwas ang 22 ka crew, lakip ang kapitan nga on board sa maong barko. Gilusad sa Coast Guard ang salvage operations aron mahawas ang maong barko Sabado sa buntag apan pakyas kini tungod sa kakusog sa balod. Gilayon sab nga nagmontar og spill boom ug galing dunay mahitabong oil spill. Apang giklaro sa kapitan nga ang central fuel oil tank sa barko ang wala nasudlan og tubig dagat. Mag-alas 4 Lunes sa kadlawon diyang gireport sa Coast Guard Davao Oriental nga nahawas na ang maong barko. Base sa obserbasyon, walay nakitang indikasyon na dunay oil spill o pagtaga sa krudo sa kadagatan. Nakatakdang guyuron ang maong barko padulong sa Santa Ana Anchorage area sa Davao City. Samtang ginalusad sa Coast Guard ug Marina ang ilang investigasyon sa hitabo. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Dole Region 10, gibutyag gana sa 90% labor compliant ang mga small and medium-sized enterprises sa rehiyon. Gibutyag sa Department of Labor and Employment Region 10 ang mga establishmento sa rehiyon, ilabi pa kato mga SMSE o small medium-sized enterprise nga sagad adunay mga 20 ka empleyado paubos. Sumala sa Dole 10 nga misaka na sa 90% ang labor standard compliance sa mga establishmento human ang ilang labor standard monitoring sukad Enero karong tuiga. O sa matud pa sa gitutukan sa Dole 10 ang recovery efforts alang sa mga trabahante sa small and medium-sized enterprises. Ilabi nga dinhisagad gikan ang mga in-compliance sa labor code. Yung mga less than 10 na employers natin, those employing less than 10, will be taught how to voluntarily comply with labor standards. Okay? Unlike before that pag kami nakita kami, talagang that immediately ripen into a case. Pero now hindi po kasi nga developmental tayo, tinutulungan muna natin sila na mag-comply. Patay ang usa ka 63 anyos nga lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon. Human giunay og dunggab sa iyang 40 anyos nga babaeng kapuyo. Suspect gilayong nadakpan sa kapulisan human ang hitabo. Patay sa ospital ang 63 anyos nga lalaki sa Market Site, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Human makaangkon og samad dinunggaban sa iyang tiyan nga bahin. Ang suspect mismong 40 anyos nga babaeng kapuyo niini nga daling nadakpan sa gipaygayong follow-up operation sa kapulisan. Sa investigasyon, posibleng dunay problema ang suspect hinungdan nga nahimo niini ang krimen. Sa karon, anaa na sa kustodiya sa kapulisan ug mag-atubang og kasong homicide. Adunay ang gulo nga selos pod, but more on ang ilag yung anggulo ni ini is kinig yung pag-usab no sa batasan, sa behavior sa maong babae after kini siya nga nanganak no, and ilang gituuhan nga adunay postpartum. Usa ka negosyante ang gipusil patay sa gawas mismo sa compound sa iyang balay sa Tagum City, Davao del Norte niadtong Biyernes sa gabi. Ano ang report?
Wa na makasulod sa ilang balay ang 30 anyos nga negosyante nga si Ronel Liega. Human kini gipusil patay sa gawas sa compound sa ilang balay sa Magugpo East, Tagum City, Davao del Norte, Biyernes sa gabi. Sa investigasyon sa Tagum City Police, gikan matud pa sa ilang tindahan ng biktima human kini mag-unload sa ilang mga baligya. Dihang nakaabot na kini sa ilang balay sakay ang bao-bao. Dito na kini gipusil patay sa mga wala pa mailhing sospek. Wala may recorded na nawala sa iyaha or unsa ba nga mga iyahang mga value kanang mga items or iyahang mga belongings. So ang kuan lang na recover lang dito sa crime scene kadtong 10 ka basyo sa sa lituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa mga nahiagom ni ini nga mga igo pinusilan sa nagkadiyang parte sa lawas, gideklara na kining dead on the spot sa mga personahe sa CDRMO Tagum. Personal grudge ang usa sa mga natanaw nga motibo sa pagpatay. Sa karon, ginapalawman pa sa kapulisan ang investigasyon. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gikalipay sa pipila ka Zamboangueño ang nasinating mga pag-ulan sa syudad sa milabayng mga adlaw. Apan matud pa sa Zamboanga City Water District, dili paigo ang mong mga pag-ulan aron motaas ang water supply sa syudad. Sanglit, apektado gyapon kini sa El Nino. Ari ang report ni Efren Mamak. Wala na pugnga ni Roque Tapales nga maligo sa ulan sa kadalanan mismo sa ilang balay sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City, diyang mibundak ang ulan. Naligo sab sa ulan si Bim Pacaldo sa ilang lugar sa Barangay Kalarian. Sumala niya, dakong tabang na kuno ang tubig ulan alang sa mga residente sa ilang barangay nga mag-upat ka bulan nga nakasinati o kakulangon sa supply sa tubig. Nung umulan talaga, lumabas ako dyan. Bawat may dumadaan dito nakikita ko umigib, sinisigawan ko, hoy may tubig na. Kasi imagine, almost 4 months na walang talaga. So ayun, doon ako natuwa. Apan sumala sa Zamboanga City Water District, gamay lang ang nadugang sa water level sa ilang diversion weir, dala sa nasinating pag-ulan sa syudad niadtong mga milabayng adlaw. Gikan sa 73.84 meters as of April 30, misa ka lang kini sa 74.0 nga below critical level gihapon. Apan karon, mibalik kini sa critical level nga 73.86 meters. Umulan nung Monday and Tuesday, nag-release tayo ng water ahead of time sa mga kuan natin sa East Coast at saka sa West Coast area. Pero ngayon is balik na ulit tayo sa ating schedule because kasi bumababa ang water level natin. Hinuon ang katagdang magpagawas og bag-ong water rationing schedule ang ZZWD alang sa mga apektadong barangay sa syudad. Gani padayong masinati sa syudad ang init nga panahon kung asa ana sa 42 degrees Celsius ang heat index o mabating init sa lawas sa tawo. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa mga miaging pag-ulan sa syudad. Apan karon, easterlies ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. For the next few days, kita what we only have is this easterlies. And this may continue until next few days, until May 6. Most likely, El Diaton weather will be from partly cloudy to cloudy skies. I-check na lang siyempre mga possibility dahil mga isolated mga rain showers or thunderstorms. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Gigakurat sa usa ka magbanay sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Dihang dunay nakitang banakon sulod sa ilang balay. Ani ang report? Sakitan mo gulo sa. Napuno og kahadlok ang gabi sa pipila ka residente sa Barangay Cabinet sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Human misulod sa usa ka balay ang usa ka banakon. Makalugar. Bitbit ang pusil. Hinay-hinay nga ginatanaw ni ining usa ka lalaki kung asa nagatago ang maong banakon. Aron makalipay siya. Bayog gyud kumpiyansa ba nang pala ba? Sa laing kuha sa video, makita ang maong banakon nga anaa sa ubo sa bangko. Gisulayan sa usa ka lalaki nga dunay bitbit nga pusil nga tusukon ang lawas sa banakon. Apan miaksyon og paak ang maong banakon. Gawas na. Tawag yun. Dihang migawas ang banakon sa bangko. Dayon kinigitsahan og semento sa mga residente. Nangulo ko nangulo. Apaka. Dihang wala na kaayo nagalihok ang maong banakon. Dito na kinigipuspusan sa ulo gamit ang pala. Sumala sa tag-iya sa maong balay. Una nilang nakita ang maong banakon sa gawas sa compound sa ilang silingan April 19 sa buntag.
Gikakurat lang ni ini nga pagkagabi anaa na sa likod sa ilang pultahan sa sulod sa ilang balay ang maong banakon. Ako kabantay nga naa na ditong banakon sa kuan kay naamo ko sa gawas, so ako manghod paglili niya sa pultahan mayroon nga iyang gitan-aw akong anak sir nga nalingian niya nga naa na day banakon des among pultahan likod ay. Sumala sa usa ka herpetologist ug wildlife researcher. Kasagarang nagagawas ang mga cobra ko mating season sugod Pebrero kutob March. Apan mugwas gihapon matag Abril tungod sa init nga panahon. Agresibo sab daw ang usa ka halas kung makabati kini og threat sa iyang kinabuhi. Contrary to popular belief, ang mga ahas takot sila sa tao. Pag bibigyan mo sila ng opportunity na makaalis, pipiliin talaga nilang umalis. Kahit yung mga venomous snakes katulad ng mga banakon. Samtang, gibutyag usab sa Department of Environment and Natural Resources nga gnadili ang pagpatay sa mga wildlife ubos sa Republic Act 9147 kunang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Apan dunay exception kung anana sa peligro ang imong kinabuhi. Sumala sa tag-iya sa balay, dili nila intensyon nga patyon ang baong banakon. Apan hadlok lang matud pa kini sa ilang kinabuhi tungod sa pagka-agresibo ni ini. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ubay-ubay na ka mga klase sa mga armas ang nakumpiska sa CIDG bar sa Bangsamoro Region karong tuiga lang. Gipakusgan o tungod kini sa gipakusgang kampanya Batok Loose Firearms. Nasayran sab nga sagad sa mga sospek mga miyembro sa MILF. Anang report ni Tony Humamil. April 25, usa ang patay sa entrapment operation sa CIDG bar sa Talayan, Maguindanao del Sur. Human misangpot sa pinusilay ang operasyon. Kini human na matikdan sa mga sospek nga otoridad na diay ang ilang katransaksyon. Gani una ang entrapment sa otoridad. Makita pa kini mga sospek nga nagpahigayon og test fire sa ilang ginabaligyang armas. Tulusab ka mga sospek ang arestado samtang nakaikyas ang uban pa. Human sa hitabo, klase-klaseng high-powered firearms ang nakumpiska sa otoridad gikan sa mga sospek sama sa 5.56 mm, machine gun, M16A1 rifle o caliber 45 pistol. Sumala sa CIDG bar, ubay-ubay na matud pa ang ilang nakumpiskang loose firearms karong tuiga lang sa gikasang managlahing operasyon sa rehiyon. For this year alone, sir, from January to present, marami na tayo na seize na mga loose firearms in the course of the operation, like entrapment operation, search warrant, and service of court warrants. Then, sagad sa mga naarestong mga sospek, mga miyembro matud pa sa Moro Islamic Liberation Front. Hindi lang ito yung first time namin wherein na yung naging suspect sa transaction ay mga MLF. May mga previous transaction rin kami with the gun runners kung saan doon na lang namin nalaman at the time of their arrest na MLF sila. So I think pang-apat na to na transaction wherein yung mga suspects, it turned out pala na mga MILF members. Tungod ni ini, mas gipahugtan pa sa otoridad ang ilang kampanya Batok Loose Firearms sa rehiyon. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa MILF kalabot ni ini. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Arestado ang 33 anyos nga sospek nga gikonsiderang national level most wanted person kumikan sa pagpatay sa usa ka media personality sa Kidapawan City niadtong 2019. Human sa pipila ka tuig nga pagtago-tago na aresto ang 33 anyos nga sospek nga giilang si alias Junel Herizoga sa Purok Malinawon 1, Barangay Saging sa Makilala, Cotabato. Nadakpan ang sospek pinagi sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa usa ka advocacy support group sa nahimutangan sa sospek. Naaresto si alias Junel, pinasikan sa warrant of arrest sa kasong murder nga gi-issue sa 12 Regional Trial Court Branch 61 nga walay girekomendang piyansa. Hinoon malinawon nga misurrender ang sospek sa pulisya aton sa pagsilbi sa warrant of arrest. Anana karon sa kustudiya sa Makilala Police Station alang sa tukmang disposisyon. Sumala sa Police Regional Office 12, si alias Junel ang usa sa mga sospek sa pagpusil patay sa usa ka media personality sa Kidapawan City niadtong July 10, 2019 sa National Highway sa Quezon Boulevard.
Subling gipasidunggan ang mga programa o personalidad sa GMA Network Incorporated sa 18th Gandingan Awards. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Subling milanog ang gandingan sa UP Los Baños. Gihatagan og pasidungog ang pipila ka programa og personalidad sa GMA Network sa 18th UP Broadsock Gandingan Awards nga dunay temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras weekend anchor nga si Pia Arcangel ang giilang gandingan ng kababaihan. Best news anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most development-oriented feature story ang Peste sa Taniman, report ni Sandra Aguinaldo, nga kabahin sa 24 oras climate change series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Daog-sab si Kim Atienza sa gandingan, agham at teknolohiya para sa Kuya Kim. Ano na? Bidaog-sab ang Need to Know sa GMA Integrated News isip Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ang Super Radio DZBB para sa Super Balita sa tanghali. Gihatagan sabog special citation ang GMA Integrated News alang sa Most Development-Oriented Photograph or Photo Story. Special citation alang sa Most Development-Oriented Online News ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best TV program host sub si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Midaog-sab isip Most Development-Oriented Environment Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang gihatag kang Born to be Wild host Doc Ferds Resio. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. Ug Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Padayon ang paningkamot sa DNR Region 12 alang sa conservation sa mga sea turtle. Gani ning baguhay lang kapin 80 ka critically endangered hawksbill sea turtle ang girelease ngadto sa kadagatan sa General Santos City. Ano ang report ni Abby Caballero? Anaa sa 83 ka critically endangered hawksbill sea turtle ang girili sa DNR 12 ngadto sa kadagatan sa General Santos City. Matud pa unang nakitaan sa mga residente ang mga pawikan, dayon ila kining gipahibalo sa senro. Giadtuan sa senro ang lugar, gi-assess ang mga pawikan ug gi-facilitate ang pag-release niini sa ilang natural habitat. Usa matud kini sa mga lakang sa DNR SOC Surgeon alang sa conservation sa mga sea turtle. Gani dinhi sa Queen Tuna Park makitaan kining gikordon nga bahin sa baybay. Anaa matud dinhi ang uban pang itlog sa pawikan. Kordonan siya para ang mga pawikan na tungod diskog na sa kabuhian. Sa maong lugar matud pasaga dunay sea turtle hatchlings maong hugot ang monitoring sa otoridad. Ginarubing yun ako na permi dito sa tanan bawal nga pakwan sa mo amo yun ang ginabadlong. Subling pahimangno sa DNR, importante ang conservation sa sea turtle, sanglit dako ang papel niini sa pagmintenar sa health ug balance sa marine ecosystem. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gisubhan sa Cagayan de Oro City, LGU ang usa ka 4-story 16 classroom building sa Gusa Regional Science High School nga nagtumo nga makatabang sa mga learners sa ilang pagtuon. Ang maong school building kumpleto sa audio-video equipment, 50 ka armchairs, built-in multimedia package sama sa TV, projector, sound system, desktop computers ug fire alarm system. Gidugang sa LGU ang fire alarm system isip dugang proteksyon ngadto sa mga teacher ug student labi na sa panahon sa emerhensiya. Tungod niini dako ang pagpasalamat sa mga namunuan sa GRSHS ug DepEd Cagayan de Oro. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.